mga banal na kasulatan sa aklat ng Nehemiah. So, Nehemiah, ito ay nasa Old Testament. Ang ating tatalakayin ay Nehemiah chapter 2 at ang verses ay 1 to 20. So, isa-isahin natin yan mamaya mga kapatid. At ang ating tatalakayin sa gabing ito ay papamagatan nating walking and working by faith. So, Nehemiah chapter 2, verse 1 to 20. So, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat muli sa gabing ito, sa kagalakan na iniligay mo sa puso ng iyong mga anak, upang kami, Panginoon, muli ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa kalakasan ng aming mga katawan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Tunay, Panginoon, na we have this blessed assurance, bagamat ang aming katawang lupa ay pahina ng pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay patuloy mong pinalalakas sa pamagitan ng iyong mga salita. At salamat sa mga gawain ganito, Panginoon, na kami ay yung tinitipon. Kahit sa 3 community, Panginoon, kami ay magkakahiwalay, ngunit ang iyong Espiritu, Panginoon, ay nasa aming mga puso, nasa bawat community. 2 or 3 gathered in your name, Panginoon, ayon sa iyong salita, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat sa gabing ito at dalangin namin, Panginoon, ano man ang iyong bagay na ipangusap sa puso ng iyong mga anak, ito ay aming tanggapin ng may kaamuan, maging beneficial sa aming mga buhay at magdala ng iba yung kaluwalhatian sa iyong pangalan. And we pray all this in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, mari na tayong makaupo, mga kapatid. The book of Nehemiah. Okay. Walking and working by faith. Ang ating paglakad, ang ating paggawa sa pamamagitan ng pananampalataya. All things are possible to him who believes. Do you agree, mga kapatid? And faith can move mountains. Ang lahat ng bagay ay posible doon sa nananampalataya. At ang pananampalataya na yan ay pwedeng mag-move ng mountains. At sa gabing ito, tingnan natin ang mga evidences o yung mga katibayan, ebidensya ng pananampalataya ni Nehemiah. At habang pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito patungkol sa katibayan ng pananampalataya ni Nehemiah, kailangan nating suriin ang ating mga sari-sariling puso. Tingnan natin na whether or not tayo ba ay lumalakad, gumagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang chapter 2 ay ating hahatiin sa 3 sabihin nating section. Ang una ay ang pananampalataya ni Nehemiah na nagawa niyang maghintay. So, ang nananampalataya, mga kapatid, ay naghihintay, nagtsatsaga. Kung may mga bagay kayong pinangahawakan, hinihingi sa ating Panginoon, kailangan nating maghintay. Ang pananampalataya, ikalawa, ay humihingi. Humihingi tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon. At kung ang ating hinihingi ay inline sa salita ng Panginoon at tayo ay nakakapagpalugod sa ating Diyos, ask and it will be given sa ating mga buhay. Pangatlo, kailangan nating ginawa ni Nehemiah na himukin ang mga tao, himukin ang mga tao at ipinakita ang kanyang pananampalataya. At bigyan lang natin, mga kapatid, ng konting background ang mga bagay na ating pag-uusapan. So, para lubos nating maunawaan, mga kapatid, ang aklat ng Nehemiah, tingnan natin ang ilang background. So, alam natin na ang Babylonian ay sinakop ang Jerusalem. At merong 3 pagsakop na ginawa ang Babylonian. And every time nasasakupin nila ang Jerusalem,
nagdadala sila ng mga bihag papunta sa Babylon. So unang pagsakop, nagdadala sila ng mga tao, and then may iniiwan din sila sa Jerusalem. And then ganoon din sa ikalawa, ngunit sa ikatlong pagsakop na ginawa ng Babylonian sa Jerusalem, wala silang itinira. Sinunog nila ang templo, winasak nila, sa madaling sabi, winasak nila ang Jerusalem. At ito ang naging kahinatnan ng mga Hudyo. Sila ay naging pilgrim. So sabihin natin, dinala silang bihag mula sa Jerusalem papunta sa Babylonian. At sa aklat ng Ezra and Nehemiah, kung paanong merong tatlong pagsakop na ginawa ang Babylonian, meron rin naman tatlong return mula sa foreign land pabalik sa Jerusalem. So ang unang return ay ang grupo ni Zerubbabel. Kung familiar kayo kay Zerubbabel. At ang ikalawa ay sa panahon ni Ezra. At ang ikatlo ay ang panahon ni Nehemiah. Zerubbabel, si Ezra at si Nehemiah, ang kanilang mga magulang ay nakubkob na ng kanilang mga magulang ay naging exile mula sa Jerusalem papunta sa Babylon. So, pwede nating maintindihan na si Zerubbabel, si Ezra, si Nehemiah ay sabihin nating Babylonian babies. Sa Babylonia na sila ipinanganak. Doon na sila isinilang at ang Babylonia noon ang pangunahing nagahari o isang malakas na empire o kaharian ng mga panahon na yon. At dumating ang time na ang Babylonian ay na-conquered ng Persia. So that was in 539 BC. Ang Babylonian, ang Persia, conquered Babylon. So ibig sabihin, yung mga bihag ay naging under na sa Persian Empire. At ang hari noon, ng panahon na yon, ay si King Cyrus. At si King Cyrus ay nag-issue ng isang kasulatan o isang decree na pinahihintulutan niya na bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. At ang unang returnee, sabihin natin, ang unang migration na nangyari ay ang panahon o ang pangunguna ni Zerubbabel. Ang panahon ni Zerubbabel na kung saan siya ang naglilid o nanguna sa mga exiles pabalik sa Jerusalem. At medyo mas maluwag ang Persian Empire kumpara sa Babylonian. Alam natin sa history kung gaano kabagsik ang Babylonian Empire. Ngunit ang Persian Empire ay medyo maluwag. So, si Zerubbabel ang unang returnees mula sa kaharian ng Persia pabalik ng Jerusalem. At ang mandate ni Zerubbabel ay muling i-rebuild ang temple. So si Zerubbabel kasama ang ilang mga Hudyo o ilang mga Israelites mula sa Persia, pumunta sila ng Jerusalem. At ng unang taon na ginawa nila ay ang pagsiset ng altar. And mababasa natin mga kapatid na every time ang mga Hudyo, kahit man saan sila mapunta, una nilang ginagawa ay mag-set ng altar o mag-set ng altar sapagkat nais nila na ito yung memorial na pwede nilang sambahin ang Diyos. Sa atin mga kapatid, sa ating mga buhay, napakaganda na first and foremost, meron tayong altar. Every time na, yan ang dapat nating mai-priority sa ating mga buhay, yung meron tayong altar na every time na pwede tayong, hindi yung altar na literal mga kapatid yung pwede tayong sumamba sa ating Panginoon. First and foremost, pwede tayong sumamba, makipag-usap sa ating Diyos. So, during the first year, yan ang naging proyekto ni Zerubbabel, kasama ang ilang mga Israelites na returnee na nag-set up sila ng altar. And during the second year, at sa kanilang ikalawang taon, nagtayo sila ng foundation ng temple. Nagsimula ang pagtatayo ng foundation ng building para sa magiging templo ng mga Hudyo. And
natural, habang nagtatayo sila, when they began to erect or laid the foundation sa temple, enemies then began to oppose the builders' work. So every time na meron tayong ginagawa patungkol o para sa ating Diyos, expect natin mga kapatid na merong opposition, merong handang pumigil sa ating mga ginagawa. And at sa pangyayaring yan, nagkaroon lang sila ng 2 years para magawa yung mga bagay na yan. And for the next 16 years, 16 na taon, walang naging ganap. Walang naging activity. Walang naging activity, walang trabaho ang nangyari sa construction ng temple. So, after 16 years, natenga, sabihin natin, nabakante yung trabaho. So, around, after 16 years, around 520 or 521, so patras mga kapatid nagsimula sa 539 and then patras, 16 to 15 years, 520 or 521 BC, dahil natigil ang paggawa ng templo, nagtaas naman ang Diyos ng 2 lalaki upang irali ang mga Israelites, upang ipagpatuloy ang paggawa na nabinbin na trabaho. At 2 propeta ang lumabas sa panahon na yan, si Propeta Hagay at si Propeta Zekaraya. Nirali nila, inengganyo nila o sila yung namuno para ang mga tao ay muling mabuhayan ng loob para ituloy yung naantalang pagpapatayo ng templo. Hindi nila tinigilan sa pagitan ng ministry ni Hagay and Zekaraya, kung inyong babasahin yan sa inyong account, sa inyong Biblia, hindi nila tinigilang i-encourage ang tao. At ito ay sa tulong ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtayo sa 2 propeta na ito upang himukin ng mga tao para tapusin ang templo. So, natapos ang templo, sa madaling sabi, habang nag-i-encourage si Hagay at si Zekaraya, meron pa ring opposition, meron pa ring mga kumakalaban sa gawa ng Panginoon. And it took another 4 years, panibagong 4 na taon, bago tuluyang natapos yung templo. So, mula sa 539 BC na dinala si Zerubbabel hanggang sa matapos yung templo, it is 516 BC. And the temple was finished. So, yun yung unang migration ng mga Hudyo mula sa Persia papunta sa Jerusalem. And then, pumasok sa eksena si Ezra. Ito yung pangalawang migration o pangalawang pagbabalik ng mga Hudyo papunta sa Jerusalem. At sa panahon ni Ezra, ang hari ng Persian Empire ay si King Artaxerxes. Si King Artaxerxes na ang nagahari ng mga panahon na yon. Una, nung panahon ni Zerubbabel, si King Cyrus. At pagkatapos ni King Cyrus, nung mamatay siya, mawala siya sa trono, pinalitan siya ni King Darius. At pagkatapos ni King Darius, ang pumalit ay si Xerxes the First. Si Xerxes the First, mga kapatid, ay si Ahasuerus, yung hari sa panahon ni Esther. At si Ahasuerus ay nagkaroon ng anak at ito nga ngayon ay si Artaxerxes. Sa panahon ni Esdras, si Artaxerxes ang nagahari. At muli nag-issue si Artaxerxes ng decree na pinapahintulutan niya si Ezra, binibigyan niya ng authority at binigyan niya ng financial support na pumunta sa Jerusalem at muli mag-carry ng mga reforma. As Ezra, being a priest and a scribe, siya ay bihasa sa kautusan ng Diyos. So ito yung reform na dinala ni Ezra mula sa nang siya isugo ni Artaxerxes, pinayagan siya pumunta sa Jerusalem. Ito yung reform na kanyang dinala. Yung kautusan ng Diyos. At pagdating sa Jerusalem, doon si Ezra ay pinangaral niya yung kautusan,
Pinaliwanag niya ang kahulugan nito at ito yung naging panuntunan o ito yung parang nagsilbing handbook ng mga tao sa Jerusalem na kailangan nilang masunod o ito yung kailangan na maging buhay nila. So it became their handbook for the people to follow, yung kautusan. And Ezra, being a scribe, expert siya pagdating sa kautusan. At ang pangatlong pagbabalik ay ito na nga yung ating tatalakayin ngayong gabi na to, si Nehemiah. Nehemiah. At ang pangalan ni Nehemiah ay nangangahulugan ng Jehovah comforts or Yahweh is my comforter. So ang eksena ngayon, ang templo sa Jerusalem ay tapos na. Subalit ang ilan sa ang syudad, ang ilan sa mga establishment doon, ang ilan sa mga building doon ay hindi pa gawa. Lalong-lalo na yung wall. Meron ngang templo, ngunit wala pang bakod. So ito yung project ngayon ni Nehemiah na bagamat may templo pero kailangan ng templo ay bakuran para hindi expose sa mga kaaway. So ang reconstruction ng wall, ito yung bagay na inilagay ng Diyos sa puso ni Nehemiah. At ang kagandahan nito mga kapatid, nakakuha siya ng suporta ng hari ni Artaxerxes. At alam niyo mga kapatid, hindi kagaya ng mga Babylonian king, kahit paano ang mga hari na nag-rule sa Persian ay medyo maluwag sila. At sinuportahan nga nila ang mga Hudyo upang makabalik sa kanilang lupain para magtayo ng templo at ayusin yung mga bagay na nasira ng Babylon. So, sa panahon ni Zerubbabel, ang project niya ay itayo ang templo. At sa panahon ni Ezra, yung mismong community ay ayusin niya at yung mga taong nandun, ituro niya ang Torah o yung kautusan sa mga tao upang ito ay kanilang maipamuhay, upang ito ay kanilang masunod. At sa panahon ni Nehemiah, ang kanyang project ay ang pagbubuo ng city wall o ng wall o yun ang pader o ng bakod. So sa pananampalataya ni Nehemiah, makikita natin na ang pananampalataya mga kapatid ay naghihintay. Hindi porket merong kang desire sa iyong puso, ay karaka-raka agad na magdidesisyon ka. You have to pray and wait. You have to pray and wait. At ito ang pinakita ni Nehemiah, isa sa mga katibayan ng kanyang pananampalataya. So we can read Nehemiah chapter 2, verses 1 hanggang 3. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Ang kagandahan nito mga kapatid, si Nehemiah ay nakapesto sa Persian Empire, siya ay cupbearer. At ang cupbearer mga kapatid, ito yung tumitikim ng pagkain ng hari, tikman o inumin ng hari ang kanyang inumin o kainin ng hari ang kanyang pagkain. Ginagawa ito ng mga Eastern monarch upang makaiwas sila sa assassination. So kung may lason yung pagkain, may lason yung inumin, automatic ang unang mamamatay ay yung cupbearer. At napakalaki ng tiwala ng mga hari, ang mga Eastern monarchs sa cupbearer. At dito inilagay si Nehemiah ng Diyos sa palasyo. Kagaya ni Esther. Kung familiar tayo sa istorya ni Esther, nalagay siya sa palasyo. At sabing ganon na, you were born for such a time as this. So ganon din si Nehemiah. Nalagay siya sa palasyo dahil merong kadahilanan. So it was in the month of Nisan, at ang katumbas niyan sa panahon natin ngayon o sa Gregorian calendar, ang month of Nisan ay between kalahatian ng Marso hanggang kalahatian ng Abril. And it came to pass in the month of Nisan. So yan ay kalahatian ng Marso at kalahatian ng Abril. And it would indicate na halos 4 na buwan nang nananalangin
si Nehemiah. At mababasa natin yan, basahin na lang sa chapter 1 ng Nehemiah. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. It came to pass in the month of Kislev. So yung month of Kislev sa Gregorian calendar yan ay around mid-November and mid-December. So kung ang Kislev ay around November or December at ang Nisan ay March to April, so apat na buwan ang inintay ni Nehemiah para magkaroon siya ng pagkakataon o para tugunin ng Diyos ang kanyang panalangin. Ilang panahon na ba ang hinihintay niyo mga kapatid kung meron kayong mga sari-sariling hinihingi sa ating Panginoon? At itong 4 na buwan na in-spend ni Nehemiah sa pananalangin, ito yung marubdob na pananalangin. Hindi lang siya nananalangin na, Lord, please. Talagang marubdob. Hinihibik ni Nehemiah ang bagay na ito sa Diyos. So it came to pass in the month of Kislev, so Nehemiah chapter 1, verse 1, in the 20th year, I was in Shushan. So nasa Persia siya, sa Shushan, the citadel. That Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned in fire. So it was 4 months simula nang ma-receive ni Nehemiah yung balita patungkol sa Jerusalem. At every believer, mga kapatid, we should pray. We should pray and wait ng patiently na nag-iintay tayo sa Diyos kung ano yung direksyon niya na gagawin sa ating mga buhay. Kung humihingi tayo ng direksyon o meron man tayong mga bagay sa ating mga sarili na hinihingi ng direksyon sa ating Panginoon, tandaan natin na matuto tayong bukod sa pananalangin, matuto tayong maghintay. Matuto tayong maghintay, mga kapatid. He that believeth shall not make haste. So yung naniniwala ay hindi nagmamadali. Sabi yan sa Isaiah 28:16. So wag tayong magmadali, mga kapatid. Wag tayong magmadali. Kagaya nga lagi na sinasabi ng mga magulang natin na tumatakbo daw ng matulin pag nadapa. Diba? Ang totoong pananampalataya sa ating Panginoon ay nagbibigay ng calmness, kagaya ng binanggit kanina ni Brother Jet, calmness, yung katiwasayan sa ating mga puso. So nananampalataya ba kayo sa ating Panginoon? Ano man ang inyong dinadanas, mga kapatid, ano man ang inyong kalagayan, kalmado lang kayo. Yung katiwasayan, yung kapanatagan, nasa puso ng bawat isa sa atin yan. At yan ang hindi maunawaan ng sanlibutan sa ating mga buhay. Sa kabila ng bagay na mga walang katiyakan, kaguluhan, pero ang anak ng Diyos, meron siyang katiwasayan, meron siyang kapayapaan sa kanyang puso, meron siyang peace. And peace is not the absence of war, mga kapatid. Andiyan pa rin yung kaguluhan, pero meron tayong katiwasayan. At yan ang dapat na nasa puso ng bawat mananampalataya, yung katiwasayan sa kanyang puso. At pag dumating ang mga bagay na makakapag pataranta, sabihin na natin makakapagpataranta sa ating mga buhay, na meron tayong mga biglaang kailangang desisyonan, huwag nating gawin ito sa sarili nating kalakasan. Huwag natin itong gawin sa ating sariling pamamaraan. Huwag nating agawin sa Diyos yung kaya niyang gawin para sa atin, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon, maghintay tayo, at manalangin. Sabi ng isang pastor, pag dumadating yung natitensya, nagkakaroon siya ng nervous.
Ito ang ginagawa ko pag nagkakaroon ako ng nervous, sabi ng isang pastor. At mga kapatid, pag yung dumadating sa buhay nyo, yung parang natetense kayo, na-stress kayo, bago pa kayo ma-stress, kung ano-ano na yung nararamdaman nyo, kung ano-ano yung mga sakit na lumalabas sa inyo. At itong pastor na to, alam niya, napatungo siya ron sa stress o sa pagka-burnout. Dahil nagbibigay ito ng symptoms sa kanyang katawan at nararamdaman niya, unti-unting nangangati yung mga parte ng katawan niya. At pag naramdaman niya nangangati na, iniisip niya, patungo na ako nito sa pagka-burnout. Patungo na ako nito sa pagka-stress. At meron siyang management stress program. Management stress program. Ang ginagawa ko, sabi ng pastor na to, I stand still. I sit still and be still because I know that He is God. Diba? Stand still. Pause for a while, mga kapatid. Tumayo ka lang. Let's pause for a while. Huwag tayong mataranta. And every time na papunta na siya sa nervous breakdown, nag-spend siya ng 30 minutes sa sarili niyang kwarto, humihinga siya ng malalim, and then nananalangin siya, ina-assess niya unang-una yung sarili niya sa harap ng Panginoon. Ano bang mga bagay na gusto mong ipangusap? Bakit ganito ang aking nararamdaman? Ina-assess niya yung mga bagay na yan. Stand still, sit still. Upo ka lang ng tahimik. Be still. Alam natin na merong Diyos na tutulong sa atin. So, stand still, sit still, be still. Nagpapakita yung mga kapatid na dapat nating i-assess yung mga bagay. Dapat nating balansehin yung mga bagay. Dapat nating pag-isipang maigi yung mga bagay. Hindi sa ating mga sariling pag-iisip, hindi sa ating sariling kayaan, kundi doon sa salita ng Diyos na natanggap na natin kung paano natin naharapin yung mga bagay na yan. Meron na ba kayong mga bagay na tinanggap sa ating Panginoon? At ang salita ng Panginoon, yan ang magiging kalakasan nyo, mga kapatid. Magiging kalakasan natin. Sa panahon na tayo ay mangangailangan, meron tayong mapaghuhugutan. And every time na meron tayong naririnig na salita, iimbak nyo lang ng iimbak yan sa inyong mga puso. Dahil you never know, mga kapatid, na one of these days, yung mga bagay na natanim sa inyong mga puso, mailalabas nyo yan, mapangahawakan nyo yan, at maharap nyo ang mga suliranin na nasa inyong harapan. Pag tayo ay naghihintay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, inihahanda ng Diyos. Tayo mismo, inihahanda tayo ng Diyos. At yung mga sirkumstansya, o yung mga mangyayari, o yung mga pangyayari sa hinaharap, inihahanda ng Diyos yan. Ikaw, yung sirkumstansya na haharapin mo, hinahanda niyan dahil merong layunin ang Diyos sa iyong buhay na kailangang ma-accomplish. So tatandaan natin, mga kapatid, pag tayo ay may mga bagay na nararanasan, ating isipin, mga kapatid, unawain natin na ano ang layunin ng Diyos sa mga bagay na ito? Ano ang layunin ng Diyos? Ano ang nais na pakita ng Diyos sa bagay na ito na nangyayari sa aking mga buhay? At yan ay para ma-accomplish o magkaroon ng katuparan ang layunin ng Diyos sa inyong mga buhay. At pag dumating ang tamang panahon, mga kapatid, dumating ang tamang panahon at merong salita ang Diyos na malinaw, it's time to act by faith. Huwag nating i-delay, mga kapatid. Merong malinaw na salita ang Diyos, ito ang iyong lakaran, ito ang iyong gawin, ito ang iyong pagpasyahan. Dare not to delay. So we must act by faith, mga kapatid. Huwag nating palagpasin ang mga bagay na yan. Ang kagaya ni Ahasuerus, he is considered as Eastern monarchs. Sila yung mga monarchs. At ang mga monarchs o mga hari, they are sheltered from anything
that brings them unhappiness. Ah, walang dapat na kalungkutan na nangyayari sa hari. Lagi siya dapat masaya, laging upbeat ang kanyang pakiramdam. Nehemiah chapter 2 ulit, verse 1 and 2, "And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him." So kinuha ni Nehemiah yung wine, tinikman niya. Baka nga naman may lason. At ibinigay niya sa hari, "That I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before." So never palang naging malungkot ang mukha ni Nehemiah pag siya ay umaharap sa hari. At hindi dapat malungkot ang mga tao na humaharap sa hari, lalo na yung cupbearer, yung lagi niya nakikita, dapat hindi malungkot. Subalit napansin ito ni King Artaxerxes. "Why is your face sad since you are not sick?" Bakit ka malungkot? Wala ka namang sakit. So the king asked him, and it's a privilege mga kapatid, when the king, kung ikaw ay nasa kalagayan ni Nehemiah, tanungin ka ng hari, at ang hari hindi siya magtatanong na hindi niya kayang back-upan. Pag nagtanong siya, "Anong kailangan mo?" "Kailangan ko ng ganito, mahal na hari." Pag hindi niya ginawa yon, so what's the use of being king? So nakita ni Nehemiah na ito yung pagkakataon, ito na yung ipinalangin ko. Nagtanong ang hari, at napansin ng hari na downcast ang muka ni Nehemiah. Nehemiah had to wait. Kailangan niya maghintay ng ganong pagkakataon. At dumating nga yung pagkakataon na tinanong siya ng hari kung ano ang kanyang problema, bakit siya malungkot. At kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng humarap sa hari na malungkot ang iyong mukha. Either nang gagawin ng hari, sabi ng hari, "Patayin tong tao na to. Ayoko makakita ng malungkot." Usually, pagka nakakanood tayo ng mga palabas at ine-entertain yung mga hari, merong mga entertainers sa harap, at hindi nagustuhan ng hari yung kanyang nakikita, bring it to the lion. Papakain nila sa leon yan. At ganoon ang mga hari. And si Nehemiah, tinanong siya ng hari dahil sa kanyang kalungkutan. Nakikita ni Artaxerxes ang kalungkutan sa mukha ni Nehemiah. Ngunit nakikita ng Diyos ang kalungkutan sa ating mga puso. Maaring sa panlabas, nakikita ng hari ang mukha ni Nehemiah. Ngunit ang ating Diyos, hindi lang yung mukha ang nakikita niya, kundi yung ating kaloob-looban, yung ating puso kung tayo ay dumaranas ng kalungkutan. God does not only knows our sorrows, kundi nararamdaman ng Diyos yung ating kalungkutan. That's why meron tayong high priest na advocate na pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos dahil naramdaman mismo ng ating Panginoong Hesukristo yung naramdaman ng mga tao nang siya ay nagkatawang tao. So meron tayong tagapamagitan. At ang mga tao na lumalapit sa trono ng hari o ng Persia, kailangan silang maging mag-ingat. Baka one time na yung araw na yung paglapit ni Nehemiah is wala sa mood yung hari. Either napugutan siya ng ulo o sabihin ng hari, "Alisin niyo yan sa harapan ko." Pero napakaganda mga kapatid. Ang mga hari sa lupa, ang nag-i-stir ng puso niyan, hawak ng Diyos sa mga puso ng mga hari. Hawak ng Diyos ang puso ng mga hari. At kagaya ng ginawa ni Nehemiah, 4 na buwan siyang nanalangin sa Panginoon, sa Diyos, humihingi ng katugunan. At ang isang magandang principle dito mga kapatid, lumuluhod si Nehemiah, hindi natin alam kung paano siya nanalangin, lumuluhod siya, umiiyak, nagpapatira pa. Dahil meron siyang concern sa Jerusalem. At ang principle mga kapatid,
When you kneel before the King of heaven, you can stand before the King on earth. Pag matuto tayong lumuhod, humibik sa hari ng mga hari, pwede tayong makatayo. Kahit kaninong hari, kahit sinong tao man yan na nasa ating harapan. So we can come boldly sa ating Panginoon pag meron tayong pangangailangan. Hebrews chapter 4:16. So ating basahin Hebrews chapter 4:16. Ang sabi doon ay, we can come boldly. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Alam niyo mga kapatid, yung salitang come boldly, that is freedom of speech. At si Nehemiah, nung tinanong siya ng hari, nagkaroon siya ng freedom of speech, nagkaroon siyang ng katapangan na sabihin kung ano yung kanyang pangangailangan. Nagkaroon siya ng pagkakataon, nagkaroon siya ng opportunity na yung mga bagay na pinaplano niya patungkol sa Jerusalem, yung mga bagay na nais niya magawa sa bayan. Sabihin, at si Nehemiah, kagaya ni Zerubbabel, si Ezra, si Nehemiah, never pa silang makapunta sa Jerusalem sapagkat Babylonian babies nga sila, doon sila pinanganak, and this is the first time na makakapunta si Nehemiah sa Jerusalem. So pinlano niya ang mga bagay niyan, ano yung kanya mga gagawin, at ano yung mga bagay na hinihingi niya sa ating Panginoon para sa kanyang gagawin sa pagpunta sa Jerusalem. At bilang cupbearer mga kapatid, hindi basta-basta makakaalis si Nehemiah sa kanyang trabaho, sa kanyang post. Kailangan merong approval ng hari. At ito ang magandang bagay na nangyari kay Nehemiah. Proverbs 21 verse 1, the king's heart is a water stream that the Lord controls. So, ang Diyos ang nagkontrol sa puso ni King Artaxerxes para magkaroon ng katuparan ng mga bagay na gusto ni Nehemiah patungkol sa Jerusalem, patungkol sa paglilingkod niya sa Panginoon. At ng panahon ni Ezra, nang siya ay pumunta sa Jerusalem, wala siyang escort. Si Ezra, hindi siya nag-escort at lumakad lang siya kasama ang ilang mga Hudyo o ilang mga Israelites papunta sa Jerusalem. Subalit si Nehemiah, nung dumating yung time na sabi ng hari na, ano ang gusto mo? Sabi ni Nehemiah, appoint me as a governor. Appoint me as a governor of Judah. At ginawa yun ni Artaxerxes, ginawa siyang gobernador ng Judah. Siya yung magpagdating doon sa Jerusalem, sa Judah, siya yung mag-govern. At ang kagandahan, binigyan siya ng authority. Binigyan siya ng kapangyarihan. Binigyan siya ng mga bagay na kakailanganin niya para ma-revealed yung city wall. Hindi ba napakaganda mga kapatid? Pag ang Diyos ang gumawa ng bagay sa isang tao na ating, halimbawa pinapakiusapan natin o meron tayong nais na approval na nais nating mangyari, pag hinipo ng Diyos ang puso ng tao na yan, everything will be fine. Naalala ko tuloy mga kapatid, we are in search for sa ating lupa na ating pagsasambahan. At humihingi tayo sa Panginoon na, Panginoon, bigyan mo kami ng malaking lote, ample para magkaroon kami ng magandang parkingan. At ang kagandahan mga kapatid, pag humiling tayo sa Panginoon, isagad na natin. Isagad na natin, hingin na natin. Pero siguraduhin natin mga kapatid na nakakapagpalugod tayo sa ating Panginoon. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero kung hindi tayo nakakapag-delight, humihingi tayo sa ating Panginoon, hindi tayo makakaasa na magkakaroon ng katuparan yung mga bagay na hinihingi natin. So ginawang governor si Nehemiah at within 12 years, 12 taon na naging gobernador si Nehemiah. Pumunta siya sa Jerusalem,
at minanage niya yung mga bagay na dapat gawin, and from time to time, bumabalik siya sa Persia para mag-report kay Artaxerxes. Subalit nung nawala lang siya sandali, at pagbalik na sa Jerusalem, meron na namang mga problema. Every time na may ginagawa ang Diyos, laging nagdo-double time ang kaaway. Laging nagdo-double time ang kaaway. At kailangan ituwid ni Nehemiah yung mga abuses na nangyayari nung siya ay nawala. Nawala lang siya sandali ng mga ilang panahon, nagkaroon na naman ng kaguluhan. Meron na naman mga oposisyon, meron na naman mga kumakalaban sa proyekto na nais gawin ni Nehemiah. At ang kagandahan kay Nehemiah, gaya nga nasabi ko kanina, nung humingi siya ng approval sa hari, humingi siya ng talagang yung sabihin natin na sinagad niya yung paghingi. Sinagad niya yung paghingi. Ginawa ni Nehemiah, total mahal na hari, pinayagan mo akong bumalik o pumunta sa Jerusalem. Bigyan mo ako ng sulat na nagpapatibay na pag nag-travel ako, ay walang mangyayari sa akin. From Susa to Jerusalem, walang mangyayari sa akin. Bigyan mo ako ng kasulatan. Sino man na makasalubong namin dyan, ipakita ko lang itong sulat na to, na merong kang backup sa akin, hindi ako gagalawin. At sa paglalakbay ko, lahat ng mga madadaanan ko along the way, bigyan nila ako ng isang hospitable na pagtanggap. And from Susa to Jerusalem, at least mga kapatid, 4 months travel yan, kaya medyo matagal. At naniguro si Nehemiah, total, pinahintulutan ako ng hari na mag-travel sa Jerusalem, bigyan mo ko ng sulat, parang protection ba, na sino man na makasalubong ko sa daan, pagka na lamang mula sa'yo, ikaw ang nagpadala sa akin, magkakaroon ako ng kapanatagan na hindi ako mapapahamak o maiiwas ako sa panganib. So, binigay ng hari ang mga bagay na yun. At ang kagandahan, pinrovide din ni King Artaxerxes o ng hari yung mga materyales na gagamitin ni Nehemiah sa pagtatayo ng wall. Di ba napakaganda mga kapatid? Meron ka ng authorization letter mula sa hari, meron ka ng financial support mula sa hari, at ang kagandahan, ni-research talaga ni Nehemiah, pinag-aralan niya maigi ang mga bagay nito. At ultimo, yung in charge dun sa kagubatan, usually dun sila kukuha ng mga gamit o yung mga sabihin nating mga pambakod o either na gagamitin mga punong kahoy. Ni-research ni Nehemiah pati yung pangalan nung forest taker na yan at sinabi niya sa hari na bigyan mo ko ng letter, kaya na pag lumapit ako sa kanya, bibigyan niya agad ng approval. So ginawa iyon ng hari sa kanya. So sa madaling sabi, napakaganda ng mga bagay na nangyari kay Nehemiah papunta sa kanya, papunta sa kanyang project o yung kanyang ninanasa na magtayo ng wall. And to think mga kapatid, sa ating mga buhay, kung tayo ay binabackupan ng buong kalangitan, lahat ng authority, lahat ng kailangan natin, lahat ng mga bagay na kailangan nating dalhin para ma-accomplish yung gusto ng Diyos sa atin at to think na meron tayong backup ng langit, hindi ba masasabi natin siguradong tagumpay ang bagay na ito? Pag binakapan tayo ng buong kalangitan, binakapan tayo ng Diyos sa ating ginagawa, nagpalugod tayo sa ating Panginoon, tagumpay ang resulta niyan mga kapatid. Tagumpay ang resulta niyan. Binigay ng hari lahat ng mga hiningi ni Nehemiah. Ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagpapala, ang kabutihan ng Diyos. Hindi yung kabaitan ni Artaxerxes, kundi yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Nehemiah, na kabutihan ng Diyos. Yun ang naghipo o humipo sa puso ng hari para maging cooperative. The king's heart is a water stream that the Lord's control.
He directs it wherever He pleases. He directs it whether He pleases. Nang ang ating Panginoon ay isugo niya ang kanyang mga disipulo para mag-minister, unang-una binigyan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo ng authority. Binigyan sila ng authority para ma-accomplish nila yung kanilang mga trabaho. At may pangako ang Diyos na hindi sila iiwan at lahat ng kanilang pangangailangan ay kakatagpuin ng ating Panginoon. So kung tayo mga kapatid, merong pinapagawa ang Diyos sa atin, merong bagay na ipinapangusap ang Diyos sa ating mga puso, makakaasa tayo na hindi niya tayo iiwan. Kung halimbawang ipadala ka ng Diyos sa isang lugar para mag-minister, makakaasa ka, pag yan ang direktang salita ng Diyos, makakaasa ka na lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng iyong kailangan ay kakatagpuin ng ating Diyos. At habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at alam natin na binabackupan tayo ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Wala tayong dapat ikatakot. Matthew 28, verses 18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, sabi niya sa mga disciples, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, ito yung maganda mga kapatid, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Ang mahalagang bagay, mga kapatid, saan man tayo isugo ng ating Panginoon, saan man tayo dali ng ating Panginoon, kung tayo ay tinawag ng Diyos sa bagay na yan, He is with us always. He is with us always, mga kapatid. Si Nehemiah ay isang magandang example sa ating mga believer. Kung paano tayo makikipag-relate sa mga unsaved. And usually, tayo ay nandito sa sanlibutan, nandito tayo sa sanlibutan, pero from time to time, nakikisalamuha tayo, meron tayo na-encounter na mga unbeliever. At hindi tayo tinuturuan na iwasan yung mga unbeliever, mga kapatid. Hindi tayo sinasabihan na mamundok na lang tayo, huwag tayong magkaroon ng contact sa mga unbeliever. Hindi natin maiwasan yung mga kapatid sa inyong mga trabaho. Meron kayong nakakasalamuha, meron kayong mga kaibigan na mga unbeliever, hindi maiwasan yan. Hindi natin maiwasan yan. At pag dumating ang pasukan sa eskwela, meron kayong mga kaklase na unbeliever, hindi nyo maiiwasan yan. Anong gagawin natin? Hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo papasok sa eskwelahan para wag lang tayong magkaroon ng contact sa sanlibutan. Ang magandang bagay, mga kapatid, dapat lang nating i-insulate yung ating mga sarili. Wag habang tayo ay nakikisalamuha sa kanila, kasama man natin sa trabaho, wag tayong makontaminate ng mga bagay ng sanlibutan. So insulate yourself, don't be contaminated. At pwede natin gawin yan, mga kapatid. Pwede tayo magkaroon ng barrier sa ating mga buhay. Taglay natin ang salita ng ating Panginoon. Alam natin, hindi lang basta alam natin, mga kapatid, yung morality. Hindi lang basta alam natin yung tama o mali. Kundi ang mas mahalaga, alam mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kalooban ba ng Diyos na gawin mo to o hindi? So we must insulate ourselves, not contaminate. Hindi natin maiwasan ng mga bagay na yan. Kagaya ng sabi ko kanina, si King Artaxerxes is, may consider natin, unbeliever. Bagamat hinipo ng Diyos ang kanyang puso para gawin ang mga bagay na to, bigyan niya ng favor si Nehemiah. Pero siya ay isang unsaved official, siya ay isang unbeliever. Ngunit ano ang naging pakikitungo ni Nehemiah kay King Artaxerxes? Ginalang ni Nehemiah, ang hari, ginalang niya, at nang sabi ng hari na kailangan mong magtrabaho na
kailangan mong gawin yung mga bagay na yan, pero kailangan din sumunod ka sa mga patakaran ng empire. So si Nehemiah ay ginawa niya ang mga bagay na yun na hindi binali yung salita ng hari o may mga batas siya o yung may mga bagay na mabibreak siya pagdating sa mga kautusan ng hari. Hindi sinabi ni Nehemiah na meron akong komisyon, meron akong direktang kapahayagan o meron akong direktang pinapagawa sa akin ng Diyos na pumunta sa Jerusalem. Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta ako. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Nirespeto ni Nehemiah ang desisyon ng hari. Pinag-iingat lang tayo mga kapatid na kung ang bagay na pinagagawa ng gobyerno ay labas na sa ating pananampalataya o regarding na ito sa ating pananampalataya, we should obey God rather than men. We should obey God rather than men. Pagdating sa conscience, pagdating sa pananampalataya na, sundin natin ng Diyos kaysa sa utos ng tao. But, may utos, kailangan mga kapatid yung balanse. But, even then, kailangan natin magbigay ng galang sa pamahalaan. Sapagkat sila yung nasa authority. One time na i-share ko nga na kahit sa inyong isip, huwag niyong sumpain ng hari. At tinuturoan tayo ng Biblia na igalang ang pamahalaan na na-establish sapagkat yan ay mula din naman sa Diyos. Walang pamahalaan na mag-i-exist, walang pamahalaan na mag-i-exist kung hindi yan pinahintulot ng ating Panginoon. We must show respect for the authority. So, si Nehemiah, hinipo ng Diyos ang kanyang puso para bigyan ng pabor. Hinipo ng Diyos ang puso ni King Artaxerxes para bigyan ng pabor si Nehemiah. At ang Diyos ay sovereign. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng lahat. At lahat ng kapamahalaan, lahat ng hari, kayang pihitin ng Diyos. Kayang pihitin ng Diyos yan para magkaroon lang ng kaganapan ang kanyang layunin o ma-accomplish ang kanyang kalooban. And sometimes, makikita natin may mga sitwasyon na hindi maganda, but in the end, makikita natin pagkalooban ito ng Diyos, in the end, makikita mo yung pagpapala at makikita mo yung pagbabalik mo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Minsan nararanasan natin na parang ang dilim ng paligid, parang punong-puno tayo ng problema, parang wala tayong makitang liwanag. But kung matututo lang tayo na maghintay, na manalangin, at makipag-usap sa ating Panginoon kung ano yung mga bagay na nais niyang sabihin sa atin o nais niyang ipangusap sa panahon ng tayo ay nasa ganitong sitwasyon, pagdalagpasan natin yan, mga kapatid, magpupuri tayo sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na nangyari sa ating buhay, pag maganda, madaling magpasalamat. Pero pag nagkaroon ng medyo mabigat, parang nahihirapan tayo. But remember mga kapatid, all things work together to them. All things work together for good to them that love God. All things, the good, the bad, and the ugly, pag sama-samahin mo yan, all things work together. So hindi lang tayo magiging mapagpasalamat pagka mga bagay na nasa ating harapan ay maganda o yung smooth sailing ang ating mga buhay. Even sa ating mga darkest, sabihin na natin darkest moment, dapat maging mapagpasalamat tayo. At kung tayo man ay nasa ganyang kalagayan, suriin natin ang ating sarili. Ano ba ang nais ng Diyos? Bakit nangyayari itong bagay na to? Judgment begin at the house of the Lord. Kung mayroong mga bagay na hindi magandang mangyari, huwag mong hanapin yung sanhi sa ibang tao, kundi ikaw mismo sa sarili mo, ano ba ang naging pagkukulang ko, ano ba ang ginawa ko, ano ba ang nangyari, hindi yung, kasi si ganito, kaya nangyari yung ganyan kasi suriin mo muna mga kapatid, ang ating mga sarili. We must begin sa ating mga sarili. We must begin sa ating mga sarili.
At kagaya na ni Nehemiah, ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang, kagaya ng sinabi ko, hindi lamang ah, ang kalooban ng Diyos ay pwedeng ma-accomplish sa mga believer, kahit sa mga unbeliever. Pagkalooban yan ng Diyos, mangyayari at mangyayari yan. At napatunayan natin yan sa panahon ni Moses, kung paano ginamit ng Diyos si Pharaoh. At dinisplay ng Diyos doon ang kanyang kapangyarihan sa Egypt. Kay King Cyrus, simula nang ma-invade nila ang Babylonian, matalo nila ang Babylonian, simula kay King Cyrus, ginamit ng Diyos ang mga hari na yan para lumabas sila Zerubbabel, sila Ezra, sila Nehemiah, para maipagpatuloy yung pagtatayo o maiayos muli yung mga bagay na nasira sa Jerusalem. Si Augustus Caesar, I think, nag-issue siya ng decree sa mga tao na naging kadahilanan ni Mary at ni Joseph na pumunta ng Bethlehem. At hindi lang basta decree yung mga kapatid, merong nakapaloob doon na bagay na kailangan mangyari yung mga kasulatan, yung mga hula. At para mangyari yung mga hula na yan, gagamit ang Diyos ng iba't ibang uri ng tao para mangyari yung mga bagay na yan. At nangyari kila Mary and Joseph na pumunta sila sa Bethlehem sapagkat may hula na ang Messiah ay sa Bethlehem papanganak. Bethlehem means Beth, house of bread. At doon sa Bethlehem, yung bread of life lumabas. Doon sa Bethlehem, lumabas yung bread of life. Napakaganda sana mga kapatid kung sa ating panahon ngayon, makikita natin yung mga namumuno na yung mga panahon nila Joseph, second in command sa Egypt, si Daniel, ang ganda ng posisyon niya sa Babylon, and then si Nehemiah, cupbearer siya sa Persia. Napakagandang isipin mga kapatid. Pero hindi tayo in-encourage ng banal na kasulatan na mag-aspire tayo ng pwesto sa gobyerno. That was before. That was, hindi natin pwedeng ibalik yung mga bagay na yan. That was, nung mga panahon na yan, pwede. Subalit kung tayo ay mag-aspire na, you think na pag nag-aspire tayo ng pwesto sa pamahalaan, hindi tayo makukurap? Pwede ba natin gayahin si Joseph, si Daniel, si Nehemiah? Sa dami ng mga bagay na nangyayari sa lipunan. But kahit saan man tayo mga kapatid, kung meron man tayong maliit na posisyon o ano man yan, as long na tumatayo tayo sa katotohanan, diba? We must draw the line. We must draw the line between truth and lies. Kailangan nating tayuan yung katotohanan. Huwag nating i-compromise. Hindi porket meron kang katungkulan sa opisina, meron kang katungkulan sa ganito, at dahil lang sa posisyon na yan, magiging compromiser ka. It's not good mga kapatid. Dapat, each one of us, tayuan natin yung katotohanan. Tayuan natin yung katotohanan. Mahirap? Yes, mahirap. Subalit, yung pagtayo natin sa katotohanan, anong malay natin? Yung ating mga patotoo, yung mga tao na nasa harap natin, isa pala yan sa mga anak ng Diyos na mako-convert dahil sa ating patotoo. Hindi ba maganda yung bagay na yan, mga kapatid? So, pinakita ni Nehemiah yung kanyang pananampalataya sa pagitan ng paghihintay. Naghintay siya ng mga ilang panahon at nung dumating yung tamang panahon, umaksyon siya ng may pananampalataya. At sa pamagitan rin ng pananampalataya, humingi siya. At ipinagkaloob ng Diyos sa mga bagay na hiningi niya sa pamamagitan ng hari. At pangatlo, ang pananampalataya ni Nehemiah ay nag-challenge. Nang pumunta siya sa Jerusalem, challenge niya yung mga Hudyo na nandun o yung mga kababayan niya na nandun. Nehemiah chapter 2, verse 9 and 10. Then I went to the governors in the region beyond the river and gave them the king's letter. So meron siyang sulat. Kahit saan siya pumunta, secured siya. Meron siyang sulat mula kay King Artaxerxes.
Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. Di ba nakakaganda? Yun is, hari pa lang ang bumabackup sa kanya. Ano pa kaya kung yung hari ng mga hari ang bumabackup sa atin? Ah. When Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite official, heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. So every time na merong gagawin ng Diyos, meron laging opposition. Sanballat, si Tobiah, ito yung mga nung marinig nila na merong gagawin si Nehemiah patungkol sa mga children of Israel dun sa may Jerusalem, inopose nila. Kahit sabing meron ng sulat na pinakita na meron ng sulat, inauthorize na ako ng hari ng Persia na gawin ang mga bagay nito, pero meron pa ring opposition. At gaya nga ng sabi ko, mula sa Susa to Jerusalem, hindi pala 4 months, at least 2 months, 2 months time. 2 months time, matagal pa rin na journey. Matagal pa rin na journey. Si Ezra, nung panahon nang siya ay pumunta sa Jerusalem, tinanggihan niya yung military protection. Ayaw niya, kasi hindi naman natin pwedeng pagkumparahin na porket si Ezra is walang escort, si Nehemiah ay may escort. Di ba? Mas mahina yung pananampalataya ni Nehemiah kaysa kay Ezra. But ang kagandahan, Nehemiah knows how to deal with unbelievers. At iginalang niya ang hari na bilang governor, kailangan may escort ka. At wala namang masama, binigyan ka ng escort for your protection. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ingatan ako ng Panginoon. Yeah. Binibigyan ka na nga ng escort, binibigyan ka na ng pabor. Kailangan ma-recognize mo yung mga bagay na yun. Gaya ng isang patutuo ng isang pastor na nagkaroon ng calamity, nagkaroon ng baha sa kanilang probinsya at tumaas talaga ang baha at ang mga tao ay lumikas hanggang nasa bubong na lang sila. Dumating yung rescue at sabi nung tao, hindi, ililigtas ako ng Panginoon. Ayun na nga yung kaligtasan para sa'yo. Ayun na nga yung kaligtasan. So, hindi nangangahulugan na porket si Ezra ay walang mga bodyguard, wala siyang delegasyon na mula sa hari, ay mas mataas yung antas ng pananampalataya niya kaysa kay Nehemiah. So yung balance mga kapatid na bilang governor, kailangan meron kang escort, kailangan meron kang official letter, meron kang official business sa pupuntahan mo. So kailangan meron kang military escort and that's good. In honor ni Nehemiah yan. At habang papalapit sila, maraming oposisyon na nakaabang sa kanilang mga daanan. At pag mayroong mga pumupuntang delegasyon, marami yan. Usually marami yan. At agaw attention yan. Malayo pa lang, makikita na ng mga tao yan. So habang sila Nehemiah papalapit sa Jerusalem, agaw pansin yung mga bagay na yan. At nakita yan ng mga tao. At yung mga oposisyon na kagaya ni Sanballat at ni Tobiah, talagang ino-oppose nila yung gawa ng Diyos. So every time na may gawa ang Diyos, gagawa din ng kaaway. So tatlo ang nabanggit na nag-o-oppose kay Nehemiah nung siya ay nasa Jerusalem na. Yun nga, si Sanballat, at ito yung kanyang pinaka chief enemy. Sapagkat si Sanballat ay merong posisyon. Siya ay, I think, in charge sa army ng Samaria, yung karatig bayan ng Jerusalem. So ito yung nag-o-oppose. So nasa posisyon siya para i-oppose. At pagka ganon, nasa posisyon, medyo mahirap na kalaban yan. Nasa posisyon, merong pinangahawakan na peso, medyo mahirap na kalaban. At ang isa pang kalaban niya, yung nabanggit kanina, si Tobiah. At Tobiah is an Ammonite. At ang Ammonite ay kalaban ng mga Hudyo yan. Kalaban ng mga Hudyo ang Ammonite. Ever since, kalaban ng mga Hudyo ang Ammonite. But etong si Tobiah, matalino siya eh. Meron siya mga kaibigan na Hudyo sa Jerusalem. Meron siya mga kaibigan na Hudyo.
At yung mga kaibigan na Hudyo, yun na nagiging kakwentuhan niya, dyan siya kumukuha ng impormasyon patungkol sa mga proyekto. Ano ba nangyayari dyan ngayon sa inyo? Bakit may ganito? Ba't may dumating na anong mula sa Persia? Si ano yan? Si Nehemiah, ganito, ganyan. So ito yung intel. Ito yung nagpapadala na kumukuha ng impormasyon sa loob. At ito yung sinasabi niya ngayon kay Sanballat. At ito yung naging tinik sa laman ni Nehemiah. At ang pinakamalaking kaaway, mga kapatid, hindi yung kahit sa atin, mga kapatid, hindi may tuturing natin na kaaway yung mga taong nasa labas. Pero yung mismong nasa loob ng church na compromiser, kagaya ng mga Hudyo na to na nasa loob sila ng Jerusalem, pero nakikipag-compromise sila kay Tobiah, yung mga bagay na pinaplano ni Nehemiah, inire-relay nila, at ito ay nalalaman ni Sanballat, at ito ay no-oppose. So, yung mga compromiser, yan ang malaking kaaway, mga kapatid. At maaring sa atin, wag nawang mangyari sa atin ang bagay na yan. Pero yan ay nangyayari sa loob ng church. Yan ang isang malaking problema na kinakaharap ng mga churches sa ating panahon. Ang ganda nga ng sinabi kanina ng ating kapatid bago siya mag-song lead na yung church na yun, hindi nila kinompromise yung tinatayuan nila, di ba? Pinatayan nila ng ilaw, yung nagdoon. So, tumatayo sila sa katotohanan at hindi sila nagko-compromise na may ganansya tayo rito, may kita tayo, okay lang yan. Hindi naman natin congregation yan eh. So, napakahalaga, mga kapatid, na tumayo tayo sa katotohanan at wag nating asamin na yung konting pakinabang o yung pakinabang itataya natin yung ating pananampalataya. Makikipag-compromise tayo sa sanlibutan, tumayo tayo sa katotohanan, mga kapatid. So, nagsimula si Nehemiah, nag-travel siya mula sa Susa, papunta sa Jerusalem. Verses 11, chapter 2 ng Nehemiah. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Then I arose in the night. I and a few men with me, I told no one what my God had put in my heart. So si Nehemiah, binigyan talaga siya ng wisdom ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi kahit kanino yung mga bagay na gagawin niya o yung mga bagay na project niya o yung bagay na inihayag ng Diyos. What my God had put in my heart. Kasi kung isinabi niya to, maaring yung mga Hudyo na compromiser, makarating yung plano kay Tobiah, mas lalong napakalaking problema. So, I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me, except the one on which I rode. So, nagsolo si Nehemiah at ang isang matalinong opisyal o isang matalinong anak ng Diyos. Hindi siya karaka-raka magpapasya. Una, sinurvey niya muna yung lugar. At para ma-survey niya yung lugar, titingnan ko nga kung ano yung damage ng lugar na ito. Pero hindi ko to gagawin na umaga kasi maraming nakakita. At maghihinala ang mga tao pag nakita siya. O ba't umiikot-ikot to rito? May plano yata to . And I went out by night through the valley gate to the serpent well and to the refuse gate and viewed the walls of Jerusalem which were broken down and its gates which were burned with fire. Then I went on the fountain gate and to the king's pool, but there was no room for the animal under me to pass. So I went up in the night by the valley and viewed the wall. Then I turned back and entered by the valley gate and so returned. And the officials did not know where I had gone or what I had done. Binigyan si Nehemiah ng ganong katalinuhan na isosurvey niya yung lugar, i-assess niya yung lugar at paplanuhin niya kung ano yung dapat gawin para matayo ng maayos yung wall na hindi nalalaman ng mga kaaway.
So from Susa to Jerusalem, 2 months journey at napakahirap na biyahe yan mga kapatid. To think na caravan lang siguro sinasakyan nila, wala pa namang mas mabilis-bilis na tumatakbo nun. Either na horses o camel man yan. At pagdating niya, hindi agad siya nagtrabaho. Sinurvey niya muna yung lugar. Nagpahinga muna si Nehemiah. Inassess niya yung mga bagay-bagay. At ang isang mabuting leader ay hindi siya basta-basta nagra-rush sa kanyang trabaho. Nag-iintay siya ng matyaga, kinukuha niya yung mga facts, tinitingnan niya yung mga ebidensya, at nagpaplano siya ng strategy. At ito yung maganda mga kapatid, sa mga bagay na sabihin nating major decision sa ating mga buhay. Kung meron kayong mga major decision na gagawin sa inyong mga buhay, hindi ba napakaganda na take time to rest, i-assess nyo muna yung mga bagay para magkaroon kayo ng malinaw na kaisipan. Hindi basta-basta magdidesisyon and then in the end, magiging kapahamakan ng kahantunan. So, patiently wait, tingnan mo yung mga sitwasyon, timbang mo yung mga bagay, and then plan a strategy. Yun ang ginawa ni Nehemiah. Kailangan nating maging matalino, sapagkat, bakit natin kailangan maging matalino mga kapatid? Because the enemy is always watching and waiting to attack. Parang kagaya ng isang leon na nagtatago sa damuhan. Naghihintay ng tamang pagkakataon na pag nakalingat ka, pag hindi ka naging matalino, sasagpangin ka, lalapain ka. So we must be wise. Sabi ng Biblia, be wise as a serpent. Hindi be serpent, be wise as a serpent. So yung katalinuhan, yun ang pinupunto ng banal na kasulatan, yung katalinuhan. But harmless. May kasunod yun, lagi may but. But harmless as a dove. Di ba? Hindi vice versa. At ang mga leader ay kung kailan tulog ang kanyang mga tao, ang mga leader usually, gising yan. Parang ang ating Panginoon, sa panahon ng nanalangin sa Gethsemane, being a leader, siya yung gising. At yung mga disipulo, tulog. At ang isang good leader, kung kailan ang mga tao ay nagpapahinga, siya naman ay nagtatrabaho. He is setting an example. Kaya nga leader mga kapatid you must lead as an example. Lead ng isang mabuting pamumuno. Set ng isang mabuting pamumuno. Nais ni Nehemiah na hindi malaman ng kaaway kung ano yung kanyang ginagawa. So, tiningnan niya yung mga guho, yung mga giba, at tinago niya sa kanyang puso kung ano yung kanyang gagawin para maingatan at hindi lumabas yung mga pagpaplano na gagawin nila. Alam na alam ng isang matalinong leader kung kailan magpaplano, kung kailan magsasalita, at kung kailan gagawa. At habang sinurvey niya ang lugar, nakita niya na totoo nga yung nireport sa kanya ng kanyang kapatid na sira yung ball, sunog yung mga gate. So totoo yung report ng brother sa kanya nung pumunta sa Susa. At bilang matalinong leader, makikita mo talaga na tatanggapin mo yung bad news and yung good news. Laging tatanggapin mo. Kung ang nasa harap mo, bad news, good news, tatanggapin mo at i-assess mo yung mga bagay. At doon ka magpasya kung ano yung makakabuti. So, si Nehemiah, nag-travel siya, nag-imbestiga siya, at nung nasa Jerusalem na siya, challenge niya yung faith ng mga tao doon. So, babasahin natin, 17 to 20. Then I said to them, you see the distress that we are in? How Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem. So yun yung encouragement ni Nehemiah. Challenge niya yung mga kapatiran doon. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. And I told them,
of the hand of God which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, so ang ganda ng apila ni Nehemiah sa mga tao. Ang ganda ng encouragement niya, positive yung appeal niya sa mga tao. Come and let us build the wall of Jerusalem. At ano sabi ng mga tao? Let us rise up and build. Diba? Pag maganda yung encouragement mo sa mga tao, let us rise up and build. So, you must encourage mga tao na makakapagpalakas ng kanilang mga puso. Diba? You must encourage yung mga tao na makakapagpalakas ng kanilang mga puso. Let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. Pag alam ng mga tao na good work yan, at na-encourage mo sila ng maganda, ang ganda ng pagkakalatag mo, at ito ay nasa salita ng ating Panginoon, makikita nila yan, na this is a good work. Mabuting bagay ito, mabuting gawain to, suportahan natin to. So Nehemiah challenged the people to act. At ang kagandahan nito, bilang leader. Iba yung leader, mga kapatid, kesa sa boss. Leader, you lead. Nehemiah, he identified with the people and their needs. Sumama siya, in-identify niya sarili niya sa mga tao, at nakihalubilo siya. Leader, that's the leader, hindi yung boss. Iba yung leader, iba yung boss. Yung boss, utos lang na utos yun. Pero yung leader, siya yung nagpapasimuno upang tularan ng mga tao. Hindi siya boss. Kayo ang boss ko. Patay na yan eh. So, Nehemiah was a leader. Nehemiah was a leader. At pinakita na ng hari, pinakita na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng paggawa niya, sa paghipo niya sa puso ni Artaxerxes. At nangako ang hari na tutuparin niya yung mga bagay na kailangan ni Nehemiah. At si Nehemiah, yung kanyang personal burden para sa Jerusalem na maayos. Hiningi niya ito sa Panginoon ng wisdom at nakumbinsi niya ang mga tao, mga kapatid. Nakumbinsi niya ang mga Hudyo na it was the time. It was the right time to build. So there is always a right time. Sabi ng kasabihan, pag hindi ukol, hindi bubukol. So there is always a right time. There is always a right time. At ang isang mabuting leader ay sinunod o naka-impluwensya o nakapag-encourage ng mga tao at sila ay pinatnubayan ng Diyos sa kanilang gawa. Yung partnership ng leaders at ng mga supporters. So, ang isang proyekto, mga kapatid, hindi yan one way. Kailangan merong magli-lead, kailangan merong magsusuporta. So whether you are in a leadership or whether you are a follower, kailangan yung partnership. Hindi kayang i-lead ng isang tao lang yan. Kagaya ng lagi nating naririnig na dito sa ministry, hindi lang isang pamilya, hindi lang isang tao. Diba? We are partners, mga kapatid. So kung alam nyo kung ano yung kinalalagyan nyo, where you are in a leadership or where you are a follower, both ways kailangan magtulungan. Hindi kaya ng leader lang yan. At naalala ko, sabi nga ni BBM, di ba, hindi, kailangan ko yung tulong nyo para magawa yung mga bagay na to. And to think na hindi lang tulong ng mga taong hinihingi ng presidente, kundi kahit yung tulong ng mga kaaway, di ba, para magkaroon ng kaunlaran, magkaroon ng katuparan yung mga bagay na ipinangako nila sa bansa. So, ganun ang partnership, mga kapatid. Leaders and followers, kailangan gawin nila yung bagay nila. At kung ang Diyos ang nagpapagalaw sa puso ng leader at ang Diyos ang nagpapagalaw sa puso ng follower, so anong resulta, mga kapatid? It will be a good work. It will be a good work. Challenge na Nehemiah ang mga tao at dito nakita natin na pag tayo ay humakbang sa ating pananampalataya, lagi tayong dinidiscourage ng kaaway. At pinakita ni Nehemiah yung paano siya diniscourage ng kaaway habang yung panahon na nagbibuild siya
o habang ini-encourage niya yung mga tao na mag-build ng wall. Verse 19, sabi ng mga kaaway, yung mga nagde-discourage kay Nehemiah. But when Sanballat, the Horonite, Tobiah, the Ammonite official, and Geshem, so tatlo yung kaaway niya, the Arab heard of it, they laughed at us and despised us and said, what is this thing that you are doing? Will you rebel against the king? So, yung ginagawa ng mga tao is minaliit ng mga kaaway. Ano yung ginagawa nyo? Nakakatawa naman yung ginagawa nyo. Hindi magkakaroon ng kaganapan yan. Ano itong ginagawa nyo? Balak nyong magrebelde sa hari ng Persia? Balak nyong bakuran yung para pag na-fortify niya, magre-rebelde kayo? So, iba't iba yung yung dahilan ng kaaway para lang ma-discourage si Nehemiah. At meron nga isang account na sinabi nung kaaway kay Nehemiah na, ano yan, yung itatayo yung wall? Eh, pag tinungtungan lang ng facts yan mabubuwal yan Ay, hindi ba pang iinsulto yon? At sa ating ministry, mga kapatid, o kung nakaranas man tayo ng ganito, meron parang minamaliit tayo na wala mangyari dyan. Ang liit lang naman na church na yan. Wala, hindi uusa dyan. Ano yan? Hindi lalago yan. Yan yung mga pang-discourage ng kaaway. Pinagtatawanan tayo, minamaliit tayo. So paano tayo tatayo sa mga bagay na gano'n, mga kapatid? At ang sabi pa dito, para mas malala pa, magre-rebelde ba kayo sa hari? Pagka rebellion, pag narinig ito ng hari, malamang gibain ulit yung templo at si Nehemiah patayin. So lahat ng pwedeng ibato o lahat ng pagdi-discourage ginawa ng kaaway. Ginawa ng kaaway. Sa atin, mga kapatid, kung titingnan natin ang ating, huwag na sabihin yung ministry, sa inyong mga sari-sariling buhay, meron bang discouragement kayo o ginagawa kayong katatawanan? Sabihin natin ng inyong mga kamag-anak na unconverted, mga kaklase, kamag-aral, kasama sa trabaho, nakakaranas ba kayo ng panlalait? Minamaliit ba kayo? Naranasan natin ng mga bagay na may mga nakaranas nga sa atin, naririnig natin sa patotoo na kahit ang mga magulang nila tinakwil sila dahil lang sa pananampalataya. Yung mga dati mong kaibigan na makatanggap ka sa ating Panginoon, parang naging ketongin ka, ayaw ka nang lapitan, minamaliit ka, sinasabihin ka ng siraulo. Hindi pa panlalait yung mga ganyan. Yan yung pagdi-discourage ng kaaway sa atin, mga buhay. So sa ating panahon, mga kapatid, kailangan nating, kung meron tayong mga bagay na ninanasa sa ministry, sa ating mga buhay, kailangan nating mag-sacrifice para ma-accomplish ang bagay na yan. Kailangan nating suriin. Diba? Kailangan nating mag-gather ng mga facts, magplano sa pagtatrabaho, lalo na sa ating present situation. Alam naman natin, ito yung hinihibig natin sa ating Panginoon, yung pagkakaroon natin ng sariling lote sa ating present situation. Hindi tayo basta hahakbang ng ganun-ganun na lang. Hahakbang tayo when there is light, di ba? Your word is your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At alam niyo, mga kapatid, yung light, yung lampara na pag naglalakad ang mga Hudyo, pag tinaas nila yan, hindi naman masyadong mahabang inaabot ng liwanag. Siguro pag tinaas mo yan, ang maliliwanagan lang hanggang dyan sa second row. Hindi na maaabot yun dun sa taas. So ang pinapakita ng Panginoon, yung kanyang salita, kung ano lang yung maliwanag na naliliwanagan ng daan, yun lang ang tatahakin mo. Hindi ka pwedeng tumahak sa dilim. So habang tumatahak ka, habang naglalakad ka sa liwanag, unti-unti yung liwanag naman umuurong ng umuurong hanggang sa ma-accomplish natin yung mga bagay. Hindi tayo sabihin natin na
Hindi tayo magiging maingat na kahit dun sa dilim, hahakbang tayo. Kung ano lang yung liwanag na nakikita natin sa salita ng ating Panginoon, dun lang tayo hahakbang. One day at a time, we must step by faith, and then, as we step by step, unti-unti, lumalayo ng lumalayo. Hanggang sa ma-accomplish natin yung bagay na inilagay ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan din natin ng tulong ng mga tao, ng bawat isa sa atin. Nagagawa ba natin na encourage ang bawat isa sa atin patungkol sa mga bagay na minimiti ng ating church? Nakakapag-encourage ba tayo sa bawat isa? Paano natin in-encourage ang bawat isa pagdating sa mga bagay na ganito? Minomotivate ba natin ang ating mga kapatiran na ito ang gawin natin, pagtulong-tulungan natin itong mga bagay na to? So we must encourage, we must motivate each other para magkaroon ng kaganapan yung mga bagay na minimiti ng ating ministry. At bilang leader, kung kayo man ay nasa leadership, willing ka ba na mag-sacrifice? So, whether you are in a leadership, willing ka ba na mag-sacrifice para makita mo na magkaroon ng katuparan ang layunin ng Diyos sa iyong mga buhay? Bilang leader, tinitingnan mo ba ang mga bagay? Tinitimbang mo ba ang mga bagay? Pinaplano mo ba ang mga bagay para magkaroon ng magandang katuparan yung nasa ng Diyos sa atin? Na-encourage mo ba ang mga follower? Na-encourage mo ba ang follower? Na kagaya ng ginawa ni Nehemiah na sa mga Hudyo at nagdesisyon sila na let us build the work. Let us build the wall. It is a good work. Namomotivate mo ba ang mga tao na ito yung gawa ng Diyos, ito yung pinapakita ng Diyos? So, as a leader, balansehin mo yung mga bagay. And on the other side, mga kapatid, laging merong balanse yan. And on the other side, as a follower, nakikinig ka ba sa iyong mga leader? Meron ka bang burden na kung ano yung burden nila? You share the same burden. Kung ang gusto ng leader ay ganito, nararamdaman mo ba yung nasa o yung zeal ng leader sa bagay na to? O bilang follower, okay na ako. Okay na ako. Hindi na tayo kailangang mag-move on. Okay na yung nakaraan, di ba? Huwag na nating isipin na meron pang gagawin ang Diyos na magandang bagay sa ating harapan. Past is enough. Yung future, okay na ako. Or, bilang follower, nakikipag-cooperate ka ba? Baka naman ang kooperasyon mo sa kaaway, kagaya ng mga compromiser na Hudyo. Imbis na makatulong sa proyekto, nahahadlangan. Imbis na mapadali ang proyekto, lalong nabibinbin, lalong tumatagal, dahil hindi ka na nga sumusuporta, nakikipag-compromise ka pa. At bilang follower, nakikita mo ba na ang gawa ng Diyos sa iyong buhay? Kung mayroong pinakita ang Diyos na malinaw na ito ang kailangang mangyari o magkaroon ng kaganapan. At ang isang proyekto, mga kapatid, ipapakita yan sa leader, ipapakita yan sa follower. At kailangan yung partnership para magkaroon ng katuparan ng mga bagay na yan. At kung hindi dahil sa kagaya ng ipinakita ni Nehemiah, yung kanyang dedication, yung kanyang determinasyon. At ang lahat ng yan, yung dedication niya, yung determinasyon niya, nagmula yan sa kanyang pananampalataya sa isang Diyos na buhay. Kung wala yung pananampalataya niya sa Diyos, tatanggapin niya kaya yung challenge na
pinahayag sa kanya ng Diyos na it's about time para pumunta ka sa Jerusalem, build the wall. At sa ating panahon, kung ang ating nananampalataya tayo sa isang bagay, at yan ay mula sa ating Panginoon, we must accept the challenge. We must accept the challenge. We must finish the work. So lastly mga kapatid, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yun ang maganda mga kapatid. Kailangan nating magpatuloy, kailangan nating maging matatag, kailangan nating managana sa pagtatrabaho sa ating Panginoon o sa paggawa natin paggawa natin sa Diyos o yung mga nais ng Diyos na magkaroon ng kaganapan sa atin, knowing that your labor is not in vain. Hindi natin ginagawa itong mga bagay nito dahil nais natin magkaroon ng reward. Kaya tayo naglilingkod, kaya natin ginagawa ang mga bagay nito, kaya tayo naglilid sa ministry, kaya tayo nagsusupport sa ministry, dahil iniligtas tayo ng Panginoon, and ito yung marapat, yung karampatan nating pagbabalik ng pinakitang biyaya ng awa ng Diyos sa atin. So mahalin natin yung gawain, mahalin natin ang kapatiran, mahalin natin ang ministry, at higit sa lahat, mahalin natin ang ating Panginoon. So individually, corporately, kahit gaano kahirap yung task, kahit gaano kahirap yung trabaho na nasa ating harapan, o kahit na gaano kalakas yung mga opposition, yung mga kumakalaban, be determined. Be determined. Maging determinado tayo mga kapatid. Bakit? God will make a way. God will make a way. Pag nasumpungan mo na sa likod mo ay pader at sa harapan mo is Red Sea, God will deliver you. Bakit? Because ang pagliligtas ay gawa ng Diyos. Salvation belongs to our God. God will deliver you. Salvations belong to our God. Sinasabi ng sanlibutan, to see is to believe. Pero sa atin mga kapatid, we believe, then we will see. We believe, then we will see. Final illustration, yung servant ni Elijah. Pagkagising niya ng umaga, nataranta siya, ang daming mga sundalo na nakapaligid sa kanilang lugar. At ginising niya si Elijah, sabi niya, Master, napapalibutan tayo ng mga sundalo. Ngunit ang sabi ni Elijah, Panginoon, idilat mo ang mata ng lingkod ko. At nang madilat ang mata ng lingkod ng servant ni Elijah, nakita niya na mas marami ang nakapaligid na mga anghel o mga sabihin natin army ng Diyos kesa doon sa mga nakapaligid sa kanila na mga sundalo. So anong ating idadalangin mga kapatid? Help us, Lord, that through the eyes of faith we can clearly see. Tulungan mo kay Panginoon sa pagitan ng pananampalataya ng aming mga mata. Sometimes yung mga ipinapakita sa atin is nadideject tayo, nadadown tayo. But help us, Lord, sa pamamagitan ng pananampalataya na makita namin ng maliwanag yung mga bagay na nasa aming harapan. We walk and work by faith. We walk and work by faith. So mga kapatid, yan lang ang ibabahagi ko sa inyo mga kapatid, at saan man tayo, ano man ang ating kalagayan, individually, corporately, as a church, may mga bagay na nasa ating harapan. Sabihin natin, daunting task, napakalaking bagay na yan. Parang hindi natin kayang gawin. Well, sa atin, hindi talaga natin kayang gawin. But God will make a way. Gagawa ang Diyos ng daan sa ating mga buhay.
Gagawa ang Diyos ng daan sa ating ministry, sa ating iglesia, sapagkat i-accomplish ng Diyos ang kanyang layunin. I-accomplish ng Diyos ang kanyang layunin. At ang kagandahan, mga kapatid, pag ang mga bagay na yan ay nagkaroon ng katuparan sa ating mga buhay, yan ay maging pakinabang sa atin bilang mga anak ng Diyos. At hindi lang tayo nakinabang, yan ay magbabalik ng kaluwalhatian sapagkat Diyos ang gumawa ng bagay na yan sa ating mga buhay. So purihin ng Diyos, naway makita natin ang pananampalataya ni Nehemiah, kung paano niya tinayuan ang kanyang pananampalataya. Natuto siyang humingi, natuto siyang maghintay, at sa pagitan ng pananampalataya, in-encourage niya ang mga tao. At ang mga tao ay nagsabing, let us build. This is a good work. So let us build. This is a good work. So, hanggang dyan lang mga kapatid. So, inaayahan kong tumayo ang bawat isa. So let us pray muna mga kapatid bago tayo umawit. Panginoon naming Diyos, maraming salamat Lord sa iyong mga salita. At tunay Panginoon, ang iyong salita, maging ito man ay nasa lumang tipan, bagong tipan, ito ay kalakasan ng iyong mga anak. Tulungan mo kami na makita ang mga bagay na ito at imulat mo Panginoon ang aming mga mata na we go beyond, hindi lamang doon sa mga bagay na literal, kundi we go beyond at matingnan namin ang mga bagay in a spiritual level. Totoo, Panginoon, na may mga pagsubok sa amin individually, corporately, as a church, as a ministry. It is a daunting task, napakalaking mga bagay na hinihingi namin sa iyo at kami ay dumadalangin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makapagpalugod sa iyo. At ang aming mga nasa ay ma-inline sa iyong salita. Your will be done on earth as it is in heaven. At doon magkakaroon ng katuparan ng mga bagay na aming ninanasa. Salamat sa iyong mga salita, naway naging kalakasan ito ng iyong mga anak. At sa panahon nang kami ay nangihina, tulungan mo kami, Lord, na sa pamagitan ng mga bagay na ito, ang mga gawain, Wednesday, Fridays, Sunday, Panginoon, na patuloy kaming magkaroon ng ningas. Huwag naming kalimutan ang mga gawain kagaya ng sinabi ng author ng Hebrew na kagaya ng iba na kinakalimutan ng gawain. Bagamat kami ngayon, Panginoon, ay nasa 3 community, we are thankful, Panginoon, na ang iyong salita ay aming natatanggap. Salamat sa platform na iyong ibinibigay na itong nagiging daan upang ang iyong mga anak ay patuloy na magkaroon ng pakikipagniig, pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Patuloy mong palakasin ang bawat isa, whether we are on a leadership or whether we are a follower, Panginoon, palakasin mo kaming lahat. Because we want to serve you. We want to glorify you. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyo ang papuri. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So let us sing. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see.
He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength, For each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway, by a roadway in the wilderness. You lead me. Thank you, Lord. Hallelujah. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems To be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make by a roadway in the wilderness. Hallelujah, Brother Anson. By a roadway in